Orocio Malonzo, Dacunos and Dimple family, Colandog, David family, Lolita Bagato and family. Imelda Esguera Vajo and family, Yavut family, Manjares family, Sacres family. At para sa natatanging kahilingan ni na Joshua Russell B. Santiago, Abigat Bunton, Chay de Yuda, Raquel Legaspi, Imelda Huat, Benilda Rizada, Alan Rosares, Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Goyli Rizada, Antonio Rizada, Carlo Kedifan, Mary Caballero, Meng Dizon and family, Bautista family. At para sa kaligtasan ng paglalakbay ni Brian Toriano, Frederick Faz Eliseo Donicio. At para naman sa mga kagalingan ng mga kapatid nating may mga karamdaman na sina Doktora Luz Biminda Ona, Remedios Sowan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacunos, Josefina Malonzo, Reyna Mamalateo, A.V. Margot Manjares, Ria Vajo, Joey Salalila, Cunanan Ramos, and Fangonilo family. Joselito, Maria Elizabeth Methiam, Francisco Dizor, Emmanuel Mithiam, Corazon Santa Ana. Ang pasasalamat ni Namela Dizor, Mitchum family, Greg Abby Dizor family, Linda Dizor, Manalili and family, Imani family, Leonilo Dizor and family, Luis Dizor and family, Oscar Dizor and family, Remy Dizor, Valunsat and family, Pidela Mithiam and family. Nancy Fadrinao, Fernan Ferres, Grace Padrinao, Isaiah Thomas. Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Ong family. At sa ligtas na paglalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora, at sa maagang kagalingan ni Elmer Samereta, Maribel Manalo, Francis Ong, isama rin natin ang nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Conchita Lai, Jillian Zaril, Venice Ann Cartera, Edwin Reta, Edna Salcedo, Catherine Salcedo, at sa natatanging kahilingan ni Johnny and Melba Kagumbay, Joseph and Eloisa Caratas, John Cailo Lagumbay, Kagumbay and family.
Bilang pasimula sa ating banal na pagdiriwang, tumayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayon lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y mga lingkod na walang kabuluhan, na gumaganap lamang kung ano ang nararapat. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong Angking kapurihan, diyan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan, sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Panginoong Diyos ko, Cordero ng Diyos, anak ng Ama. na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw Lamang ang Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos. Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi na kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na ang kaniyang mga salita ay magaganap.
kahit ito ay magtagal. At ang mga matuwid ay mabubuhay sa kanilang katapatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ng batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harapan nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirap. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa.
ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na tulad niya na nakabilanggo dahil sa Panginoon. Maging masigasig din ito sa tungkuling tinanggap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ang bustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa puno ng singkomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng lupa, ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya,
halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Kaya hindi naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin nyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa wakas, lumabas na po yung araw. Ilang linggo po, sunod-sunod na bagyo. Yung alpabete, so LMNOP. Meron pa atang Q susunod. Sana lumihis. Pero, yun na nga po, minsan parang wala na bang katapusan yung pag-ulan, yung bagyo. Sa katunayan, alam po natin na marami tayong kababayan, lalo na doon sa lugar ng Bisaya, sa norte, sa Masbate at mga karatig bayan, yung huling bagyo sa Aurora, at kung saan-saan pa, na matinding nasalanta ng bagyo. Maliban pa dyan, yung talaga namang napakatinding lindol na naganap sa Bisaya, partikular sa Cebu, 6.9, at mga karatig bayan, na hanggang ngayon, yung mga mamamayan, maliban pa doon sa mga namatay, natabunan, nasira yung mga bahay na hindi hanggang ngayon na mukhang hindi na makababalik, na umulat umaraw, may tent o wala, nasa labas. Ilan lamang ito sa napakatitindi mga pagsubok. Sa isang banta, mapalad po tayo, lumihis sa atin at hindi naganap, pero ganun pa man, marami tayong mga kababayan na sa kasalukuyan ay nakararanas ng matinding pagsubok. Maliban pa dyan, yung mga nangyayari o nagaganap, nadala na rin ang kahinaan, kasalanan o pagkukulang ng tao. Yung mga karahasan, yung mga krimen. Kinento ko nga po, hindi ko makalimutan ng isang araw, doon sa balita, mayroong isang delivery rider na isang pangkaraniwang, nagdi-deliver, punto na kukunin niya yung i-deliver niya, hinold up siya ng ilang mga kalalakihan. Hinold up, kinuha yung 1.5 ata, tsaka yung cellphone na napakahalaga sa kanya, at pinatay, binaril. Pagkatapos, sa follow-up, yun ang nakakabahala. Alam nyo, nung nakakulong, in-interview, yung una sabi, bakit mo ginawa o nagawa yung krimen? Sabi nung una, dahil sa pangangailangan. Yung pangalawa, tinanong din, bakit mo ginawa yung krimen na yon? Biktima ako ng kahirapan. Wow! Pero sa ganitong pagkakataon, sabi ko nga, hindi maiwasan ng maraming mga tao, lalo na sa napakaraming parang alalahanin sa buhay. Nasaan ba ang Diyos? Wala ba siyang pakialam sa karanasan ng mga tao? Dead ba lang ba siya? Sabi nga, sa millennial, pati ba ang Diyos sanay mag-ghosting?
nawawala na lang kung kailan niya gusto na magpakita o ayaw. Nawawala nga ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Alam nyo, ilan lamang po ito sa madalas na katanungan ng mga taong pagod na sa hirap, yung kalungkutan na nararanasan sa buhay. Ito yung katanungan ng mga taong parang walang makitang lunas o solusyon sa kanilang mga problema at mga alalahanin. Nawawala, nasaan ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Mga katanungan ng mga taong hindi malaman kung bakit nakararanas sila ng matitinding pagsubok o mga dagok sa kanilang buhay. Sa kabila ng kanilang pananalig, pagpapakabuti at pagpapakabanal. Natutulog nga ba ang Diyos? Nawawala nga ba ang Diyos? Mga kapatid, ito ang sinasagot sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito. Sa unang pagbasa, nagtanong si Propeta Habakuk sa Panginoon. Ano ang tanong ni Propeta Habakuk? Hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo didinggin? Hanggang kailan mo pababayang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilang nagaganap na pagwasak at ang karahasang laganap at hidwaan at pagtatalo. Sounds familiar. Dahil taon na si Propeta Habakuk sa lumang tipan, maring ganun pa rin ang tanong ng maraming mga tao. Hindi ba ito ang mistulang pagtataka na parang ipinahiwatig? Totoo nga atang nakalilimot ang Panginoon. Siya'y nawawala. Natutulog ang Diyos. Sa mabuting balita na binasa ko po mula kay San Lucas, hiniling ng mga apostol sa ating Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Marahil, dahil ang pakiramdam ng mga apostol, kulang pa sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi maabot ng kanilang pangunawa yung mga pasakit, paghihirap at pagdurusa na nakikita nila sa kapaligiran at sa daigdig. Kailangan pa nilang karagdagang pananalig upang lubos na makilala ang pakikipagsangkot at pakikibahagi ng Diyos sa kanilang buhay. Sumagot ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa punong ito ng singkomoro, mabunot ka at matanim ka sa dagat, tatalima ito sa inyo. Ang pananalig ba ang kailangan para madama natin? Hindi nawawala, hindi natutulog ang Diyos. Maging ang ikalawang pagbasa na narinig po natin, tinayuhan ni San Pablo si Timoteo na maging matatag sa kanyang pananalig sa Diyos. Ano pong sabi ni San Pablo? Ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag mong ikahihiya na magpatotoo tungkol sa Panginoon. Sa halip, makibahagi ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Dito po ay binibigyang diin ni San Pablo na huwag mag-atubili si Timoteo na magpatotoo sa Panginoon. Kung sakali mang matindi ang mga pagsubok at pag-uusig dahil sa mabuting balita. Sabi nga, hindi nawawala, hindi natutulog ang Diyos.
Mga kapatid, itong tahasang sagot sa atin na mga pagbasa sa linggong ito. Sumagot ang Panginoon doon sa katanungan ni Habakuk. Ano po ang sabi ng Panginoon? Isulat mo upang madaling mabasa at ibalita sa lahat sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagbabagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Maliwanag, mga kapatid, ang sagot ng Panginoon. May pagtatapos ang mga pang-aapi at karahasan. May pagtatapos ang mga nararanasan mga pagsubok at alalahanin sa buhay. Darating ang pagkakataon na maaayos ang lahat. Hindi man ngayon, maaaring ang may kabagalan o katagalan, pero tiyak, siguradong magtatapos ang paghihirap ng mga tapat at banal at sila'y gagantimpalaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, paiiralin niya ang kanyang katarungan, hindi magluluwat. Sabi nga doon sa talinghaga sa mabuting balita, tungkol doon sa tungkulin ng isang alipin, hindi naghihintay ng pasasalamat ang mga tapat na katiwala dahil ginanap lamang nila ang kanilang tungkulin. Sa mga paghihirap natin sa buhay, mga kapatid, sa pagpapasa natin ng anumang mabigat na pagsubok, makakaya natin ito. Hindi tayo dapat magreklamo. Tumupad tayo sa ating gampanin. Maaring may kahirapan at nangangahulugan ng pagdurusa at pagtitiis. Huwag tayong magreklamo. Alam ng Diyos. Alam niya ang ating kalagayan. Darating ang takdang panahon. May gantimpalang nakaabang sa atin. Nabanggit ko nga po, ulit-ulit na siguro natin narinig yung kwento. Pero ulitin ko pa rin po. Meron daw po isang matandang lalaki, si Mang Juan. Si Mang Juan, isang napaka-reliyosong tao. Pero may katigasan ng ulo. Isang araw daw po, nagkaroon ng matinding baha dahil sa bagyo doon sa kanilang lugar. Wala siyang nagawa kundi umakyat sa bubong ng kanyang bahay. Sounds familiar pa rin. Habang nandun siya sa bubong dahil sa, yun nga sa baha, isang bangka ang dumaan at pilit na pinasasakay siya. Pero hindi niya ito pinansin. Sabi niya, huwag na. May pananampalataya ako sa Diyos na ako'y ililigtas niya. Tumaas ng tumaas yung tubig hanggang hindi na niya alam kung anong gagawin. Dumaan muli ang isang bangka. Hindi pa rin siya sumakay habang patuloy niyang ipinahayag na ang kanyang pananampalataya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Lumakas ang alon, halos wala na siyang makitang mga kabahayan hanggang sa itaas may dumaang helicopter para siya sagipin. Pero hindi pa rin siya sumakay habang pinagpipilitan niya ang paniniwalang ililigtas siya ng Diyos. Ang ending, kawawang Mang Juan, nalunod siya. Sa kwento, nang humarap daw si Mang Juan sa Diyos sa kabilang buhay, galit na nagreklamo
sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sa kabila ng aking pananampalataya sa iyo, bakit pinabayaan mo ako? Sumugot daw po ang Panginoon, ano pa ba ang gusto mong mangyari? Nagpadala ako ng 2 bangka, ng 1 helicopter, pero hindi mo ginamit ang mga ito. Anong uri ba ng pananampalataya sa Diyos meron tayo? Paano natin ito ipinadarama? Ang Panginoon mismo nagsabi, kung may pananampalataya, kayong sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, masasabi mo sa punong ito ng singkomoro, mabunot ka at matanim sa dagat. Magaganap. Kaya nga ang sagot sa maraming katanungan ng mga tao, hindi nawawala ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kailangan lamang ang pagtitiyaga. Kailangan lamang ang ating katapatan. Huwag tayong masisiraan ng loob. Huwag tayong manghihinawa. Kailangan ang ating lubos na pananalig sa Diyos. Sabi nga ni San Pablo kay Timoteo, manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ito sana, mga kapatid, ang lagi nating isa-isip at isa-puso sa pagtataguyod ng pananalig sa Diyos. Kumilos tayo at gumalaw ayon sa nararapat na turo at aral ng Panginoon. Hindi tayo maaring pabayaan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Darating ang kanyang tulong at kilos upang ipadama sa atin at nakikipagkaisa siya sa atin. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang mawain para sa isang pananampalatayang na isa sa buhay ating sambitin. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa banal na simbahan, upang bunga ng pananalig sa Diyos, manindigan siya sa katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga nasa pamahalaan, upang isulong nila ang tapat at mapagmamalasakit na paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga namamanginoon sa pera, kapangyarihan, at mapagsamantalang ugnayan, upang gisingin sila ng Diyos sa kanilang maling paniniwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo.
para sa ating mga nagsasalo-salo sa banal na piging, upang magtulak ito sa pakikisangkot sa pagsawata sa korupsyon sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sila'y namuhay ayon sa pananampalataya, ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Ama mapagmahal, dinggin ang aming panalangin may pananampalataya. Tulungan mong patupad namin bilang mga aliping walang kabuluhan ang aming tungkulin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligaya di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa paghahanda niyang totoong dakila. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mapostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong buo sa pagtitiwala, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Dito sa lupa para na
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaang nagbumula sa Panginoon sa isa't isa. Magbatiin tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya nakasakasama natin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Agos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, kuyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng habang, kayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. San Isidro Labrador. Mayroon po tayong second collection. Ito po ay para sa Nazareth Home for Children, Bustos, Bulacan. Sasalita ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang mga bata ng Nazareth Home for Children na nasa pangangalaga ng mga madre ng Sisters of the Divine Shepherd na matatagpuan sa 9012 Claro Santos Street, Bunga Minor, Bustos, Bulacan. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong at suporta para po sa aming pag-aaral. Ang inyo pong maibibigay ay malaki na po ang maitutulong para sa araw-araw na pangangailangan. Diyos na po nawa ang magbalik sa inyo ng mga biyaya at pagpapala, siksik, liglig at tumaapaw. At sa ngalan po ng Nazareth Home for Children Foundation Incorporation, ay lubos po kami nagpapasalamat kay Monsignor Vergara sa kanya pong pagpapaunlak na makapag-second collection sa inyong parokya. Muli, isang magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Dagdag na paliwanag lamang po, yung Sisters of the Divine Mercy, as Sisters of the Divine Shepherd, SDS, si sister nandito, papaliwanag ko lamang po, baka nagtataka, nung isang buwan mo kasi, nag-second collection din po yung SDS. Ang totoo po nun, kasama niya ngayon, ni sister, yung sa Nazareth Home for Children. Ito po yung mga batang inabandona na dapat ng pamilya, ng mga ama, ng ina ng tahanan, pero tinalikuran yung kanilang mga anak sa pangangalaga ng SDS Sisters. Nung isang buwan po, nag-second collection din po, SDS, sila naman po yung namamahala ng tahanang mapagpala. Tahanan naman ng mga matatanda, yun na nga, yung matatanda na inaalaga, inabandon na rin, inabandon ng kanilang pamilya. Sa Malolos po yun. Ito sila sister, sa Bustos, sa Bulacan naman. Kaya gusto ko lang po liwanagin para naman sa mga bata. Yung may tutulong po ninyo para sa patuloy po na pagtataguyod ng, yun na nga, sa pangaraw-araw ng mga bata na tinalikuran ng kanilang mga magulang. Sister, ilan ba ngayon yung mga bata nasa pagkakalinga nyo? 88? 38?
28 po, Padre. 28. Katabi nung kay Father Boy at sa San Martin, mga bata rin po. So, yun lamang po, gusto ko paliwanag. Baka nagtataka po kayo, dahil yung SDS Sisters, marami po silang iba't iba na inaalagaan. Ngayon naman, yung mga bata na naririto kasama niya ni Sister. Thank you po. Yun. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, nais ko lamang din pong ibalita sa pagkakataon pong ito, meron po tayong mga tinatawag na student catechist, mga volunteer student catechist mula sa La Consolacion College dito sa ating sa Malinta, sa pangunguna ni Sister Nida at saka ng Agustina Sisters. Ilang mga estudyante nila na sasagawa yung pagtuturo tuwing Sunday, tuwing Linggo, habang nagsisimbay maliliit na bata, yung mga bata na maaaring turuan ng kwentuhan ng Bible stories, yung mga action songs, at marami pang iba ng mga laro, games, sa oras ng misa ng nagsisimbay mga magulang. Dito lang din po sa kumbento. Mga yon, yung pilot day ngayon, para sa pagtitipon naman ng mga maliliit na bata habang yung mga magulang nakatuon sa pagsisimba o pagdalo sa banal na misa. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang pananampalataya na kasama natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag, kanyang pagkaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang adi sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Humayon at ipahayag, kanyang pagkaling at kapal, isabuhay pa